Ito na ba ang pinakamalaking UFO cover-up of all time? O maaaring pinakamalaking misunderstanding lamang? Alinman dyan, 70 years na ang nakakaraan ay pinag-uusapan at pinagdidebatehan pa rin ang insidenteng ito. 1947, taon kung saan may hindi pangkaraniwang pagtaas ang reported UFO sightings. Sa huling 6 na buwan pa lamang ng 1947 ay higit 300 UFO sightings na ang na-report. Kabilang sa mga ito ay ang Roswell Incident. Sa insidenteng ito, ang mga skeptics at believers nagkakasundo at sumasang-ayon sa iisang bagay. Ito ay ang meron nag-crash sa fields ng Foster Ranch na siya matatagpuan sa northwest ng Roswell sa New Mexico. At ang pangyayaring yan hanggang sa ngayon ay pinagdidebatehan pa rin. Ito ang misteryo ng Roswell UFO Incident. Bago pa man mag-June 14, may nag-crash sa Foster Ranch. July 4, isang local rancher na si Mark Bracel ang pumunta sa crash site para mangolekta ng mga debris. July 7, nagdesisyon si Mark Bracel na dali ng ilang debris kay George Wilcox na isang local sheriff. Kinontak naman ni Wilcox si Colonel Butch Blanchard mula sa kalapit na military base, ang Roswell Army Airfield. Ang base na ito ay kilalang tahanan ng 509 Bombardment Group na siya nag-deploy ng atomic bombs noong World War II. Inalerto ni Colonel Blanchard ang kanyang superior na si General Roger W. Ramey na siya naman nag-utos kay Major Jesse Marcel, isang 509 intelligent officer. Pina-assess ang crash site at i-recover ang mga materials dito. Binrief ni Marcel si Colonel Blanchard sa pagbisita niya sa crash site. At sa umaga ng July 8, inutusan niya ang Public Information Officer na si Lieutenant Walter Hall na mag-issue ng isang press release na nagsasabing naniniwala sila may nakuha silang flying saucer sa crash site. Di nagtagal ay lumabas sa headline ng front page ng Roswell Daily Record ang titulong Roswell Army Airfield Captures Flying Saucer on Ranch in Roswell Region, kung saan walang detalyeng inilabas tungkol sa flying disc. Sa parehas na araw, binago ng Air Force ang kanilang istorya. Ipinagutos si General Ramey na dalhin sa kanya mga debris sa Fort Worth, Texas para personal niya itong ma-inspeksyon. Siya at ang kanyang mga staff kasama ang isang weather officer ng base ang nag-identify na ang mga na-recover ay mga piraso lamang ng isang weather balloon. Kasunod nito ay naglabas sila ng press release para i-correct ang mga naunang pahayag. Isang litrato ang kinunan sa opisina ni Ramey kung saan makikita ang intelligence officer na si Marcel habang ipinapakita ang mga na-recover ng materials na na-misidentify niya bilang isang flying saucer. Sa sumunod na araw, July 9, naglabas muli ng artikulo ang Roswell Daily Record na may headline na Harassed rancher who located saucer. Sorry, he told about it. Kung saan sinabi ni Bracel na ang sinasabing alien wreckage ay walang iba kundi mga Rubber strips, tinfoil, a rather tough paper and sticks. At dahil sa weather balloon explanation ni General Ramey na siya namang pinatunayan ng key witness na si Bracel sa kasong ito, kinalimutan na ng buong mundo ang Roswell Incident. Sa loob ng 31 years, hindi na pinag-usapan ang Roswell Incident. Hanggang noong 1978, pumasok sa istorya si Stanton Friedman. Si Friedman ay isang nuclear physicist at isang kilalang UFO researcher. Noong 1978, in-interview ni Friedman si Jesse Marcel na retirado na ng mga panahong iyon. Maalalang siya ang taong inutosang mag-assess ng wreckage sa Roswell Incident. Sa pagkakataong ito, binuhay ni Marcel ang kontrobersya ng Roswell Incident nang sinabi niyang sigurado siyang hindi weather balloon ang wreckage. Ito ang sinabi ni Major Marcel sa hiwalay na interview tungkol sa metal na na-recover sa crash site. About 2 or 3 feet long. Felt like you had nothing in your hands. It wasn't any thicker than the foil out of a pack of cigarettes. The thing about that got me is that you couldn't even bend it, you couldn't bend it. Even with a sledgehammer would bounce off it. Pagkatapos ng pag-amin na ito ay nag-interview pa si Friedman ng mas marami pang witnesses, mga sibilyan at militar. At sa huli ay nagkonclude siyang may isang malaking cover-up ang naganap sa Roswell Incident noong 1947. Isang cover-up sa crash incident kasama ang sinasabing materials, posibleng spacecraft at katawan ng alien na nakita raw sa crash site.
Sa kabila ng lahat ng yan, tingnan natin ang dalawang theory tungkol sa insidenteng ito. Ang unang theory ay ang pangyayari parehas lamang ng nasa report ng US Air Force na ang alien wreck ay isa lamang weather balloon. Kung titingnan ng physical evidence, tila ganoon nga ang nangyari. Bagamat noong 1994, naglabas ang US Air Force ng report kung saan inamin nilang nagkaroon nga ng cover-up sa insidenteng ito. Gayunpaman, hindi ito isang cover-up para pagtakpan ng isang UFO crash. Sa halip ay cover-up ito ng isang top-secret military operation. Sinasabi sa mga reports na ang mga nakitang debris sa Foster Ranch noong 1947 ay totoong weather balloon. Ngunit hindi ito isang ordinaryong weather balloon. Ang balloon ay parte ng isang top-secret program, ang Project Mogul. Ang Project Mogul ay ideya ni Dr. Maurice Ewing ng Columbia University. Dahil sa banta ng nuclear weapons na pinag-igting ng panganib ng nuclear war sa pagsisimula ng Cold War, ang top-secret balloons ng Project Mogul nilaunch para makadetect ng anumang nuclear test na gagawin ng Soviet Union. Ang balloons ng Project Mogul tinest sa iba't ibang lugar sa US at Pacific at isa sa mga testing location ay sa New Mexico noong summer ng 1947. Nasa 650 feet ang haba ng Project Mogul balloon. Sa dulo nito may mga nakakabit na listening at sensory equipment na ayon sa military ay maaari mapagkamalang UFO. February 1994 nag-initiate ng audit ang General Accounting Office ng US Congress sa request ng New Mexico Congressman na si Steve Schiff, isang UFO skeptic. Ito'y para hanapin ang lahat ng government records na may kinalaman sa Roswell incident at alamin kung tama ba ang pagkakahandle ng mga records. Ang report na publish noong 1995, ang The Roswell Report, Fact versus Fiction in the New Mexico Desert. Sinusuportahan ng report na ang debris na nakita sa 1947 ay balloon mula sa Project Mogul at wala raw ebidensya ng alien or alien spacecraft. Sinasabi sa report na ang original na flying saucer press release si Marcel at Blanchard ay overreaction lamang. At dahil ang katagang flying saucer ay bagong termino lamang, hindi pa daw nila lubos ang naiintindihan. 1997 na maglabas ang US Air Force ng panibagong report, ang The Roswell Report, Case Closed, kung saan nagbigay sila ng ibang paliwanag tungkol sa alien body sa crash site. 1950s ang gumawa ng test ang military sa epekto ng parachute jumping sa tao. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng paghulog ng mga human-like dummies sa New Mexico. May latex o plastic na balat ang mga dummies at maaari daw napagkamalang alien body sa mga witnesses sa Roswell. Pero kung 1950s ang yari ang test, paano may papaliwanag na ito ang nakita sa Roswell incident na nangyari naman noong 1947? Ayon sa military, nalito lamang ang mga witnesses na paghalo-halo ang mga events, nalito sa mga tamang dates. Pero ang mga dummies sa test nasa 6 feet tall, ang mga na-recover naman sa Roswell nasa 4 feet. Nalito rin ba ang mga witnesses sa height? Isang nakakaintrigang impormasyon na makikita sa report ay nang mag-request sa Roswell Air Force Base ang impormasyon tungkol sa Roswell incident para sa taong 1947. Lumalabas na wala na mga records mula January hanggang October 1947. At mas lalong kahina-hinala na ang tao o organisasyon na sumira ng mga files, pati ang otoridad na nag-utos sa kanila, ay hindi nakatala. Pangalawang theory naman ay ang cover-up na ginawa ng gobyerno. Sinubukang itago ang kanilang nalalaman tungkol sa alien life. Bago tayo pumunta sa theory na yan, gusto kong sabihin na ito'y base sa mga panayam sa mga taong nagsasabing na witness nila ang mga pangyayaring ito. Sinasabing higit sa 600 ang mga witnesses, mga sibilyan at high-level military personnel. Ang mga detalye ng mga istorya ay iba-iba, depende sa pinagmulan ng mga sources. Kaya't pinili ko mag-focus sa panayam na ginawa ng dalawang respetadong researchers na sina Thomas J. Carey at Donald R. Schmidt para sa kanilang libro, Ang Witness to Roswell, Unmasking the 60-Year-Old Cover-Up. Simulan natin sa contradiction sa pagitan ng official record at eyewitness testimony. Nang kinuha ni Mac Brazel ang ilan sa crash debris at dinala niya ito sa sheriff, may importante pa siyang sinabi. Ayon kay Frank Joyce, isang local radio personality sa KGFL radio station, inamin ni Brazel na UFO nakita sa crash site at may alien bodies ang involved. Ayon kay Jude Roberts, isang minority owner ng KGFL radio station, ni-record ang mga pag-amin na ito ngunit hindi ito naiere dahil nakatanggap sila ng tawag mula sa FCC
at mula kay US Senator Dennis Chavez. Sinabihan silang huwag ilabas ang recording. At gaya ng pagbabago ng statement ng military mula sa flying saucer recovery to weather balloon, binago din ni Brazel ang kanyang UFO statement sa mga oras na iyon. Ayon sa mga researchers na si Kerry at Smith, pagkatapos ng bagong statement ni Brazel, bumili ito ng bagong pickup truck, nag-quit bilang rancher, nagtayo ng bagong negosyo sa Alamogordo, New Mexico. Ayon sa kanyang pamilya, dinetain si Brazel ng military ng mga panahong iyon, na nagsasuggest na maaaring piniwasa siyang baguhin ang kanyang statement. Pero ang malaking contradiction ay mula sa mga litratong kinunan sa opisina ni General Rami na nagpapakita ng sinasabing mga debris mula sa crash. Lieutenant Walter G. Holt, Public Information Officer ng Roswell Army Airfield, sumulat ng isang statement na maaaring lamang buksan sa kanyang pagkapatay. Sa sealed statement na ito, inamin niyang hoax lamang ang mga litrato sa opisina ni Rami. Ayon sa kanyang isinulat, pinalitan ng totoong debris ng weather balloon materials, tapos kinunan nito ng litrato, kasama si Marcel. Ben Games, isang professional pilot. Siya ang personal na piloto ni Major General Lawrence C. Craigie, ang Chief ng Engineering Division sa Wright Field. Ang pinaniniwala ang pinagdalahan ng UFO at alien bodies. Ayon kay Games, dinala niya si Craigie sa Roswell para i-examine ang crash wreckage. Pagkatapos ay dinala niya ang general sa DC para makipagkita kay President Truman. Ilang buwan ang lumipas, si Craigie naging Air Force Chief Director ng R&D at marahil dahil sa naranasan niya sa Roswell, binuo niyang Project Sign, ang unang official investigation ng US Air Force sa mga UFOs. Ayon sa mga witnesses, ang description ng mga recovered bodies ay maliit, nasa 3 to 4 feet, may malaking ulo, malaking mata, butas lamang ang ilong, maliit na hiwa lamang ang bibig. Ilang military officials na nagsasabing may second-hand information sila tungkol dito. Ang ilan naman, sinasabing nakita mismo nila ito. Ang ilan sa kanila ay sila First Lieutenant Walter G. Holt, Public Information Officer ng Roswell Base, Retired Brigadier General Arton E. Ixon, at Tech Sergeant Herschel Grice. Sergeant William C. Ennis, isang flight engineer ng 393rd Bomb Squadron ng mga panahong iyon, naka-station sa Hangar P3, ang sinasabing primary receiving hangar ng debris ng Roswell. Sa ilang taon, dinidinay niya ang crash site. Weather balloon lamang daw ito gaya ng sinasabi ng buong military. Ngunit noong 2008, nagbago ng tono si Sergeant Ennis. Inamin niyang spaceship daw ito. Kinumpirma din ng ilang pang testimonies ang craft, gaya ng kay Lieutenant Holt, kung saan inilarawan niya sa kanyang affidavit ang craft na ipinakita sa kanya ni Colonel Blanchard. Nasa 12 to 15 feet ang haba, walang bintana. Pagdating sa debris na nagkalat sa crash site, sinasabi ng ilan na misteryoso ang material. Tinawag nila itong memory metal. Weightless, makinis, manipis, hindi kayang putulin, gasgasan o sunugin. Ngunit kaya raw temporarily i-manipulate ang metal. Ito ang sinabi ng isang Roswell Army Airfield na si Sergeant Earl Fulford. I picked it up, but once in the palm of your hand, you could wad it up into a small ball. Then, when you let it go, it would immediately assume its original shape in a second or two, just like that. Ito naman ang sinabi ni Retired Brigadier General Arthur E. Ixon. Some could be easily ripped or changed. There were other parts of it that were very thin but awfully strong and couldn't be dented with heavy hammers. Ang observation ginawa ni Ixon noong siya ay Lieutenant Colonel pa lamang sa Wright Field Foreign Technology Division. Isang memo rin ang lumabas noong 1980 na nagdedetalye ng usapan ng isang physicist na si Robert I. Sarbacher, consultant ng US Department of Defense Research and Development Board, at iba pang government scientists. Sa memo, sinasabi nagtatrabaho si Sarbacher para sa isang reverse engineering project, at ito raw ang kanyang sinabi. All we know is we didn't make them, and it's pretty certain they didn't originate on the Earth. Pagpalagay na nating ito nga ang debris na nakuha sa crash site, kalimutan nating malayo ang itsura nito sa balloons ng Project Mogul. Balikan natin si Major Jesse Marcel, ang intelligence officer na inutusang mag-evaluate ng crash site. Sinasabi ni Marcel na biyasa siya sa mga materyales na ginagamit sa aircraft at air travel at graduate din ng Army Air Force Training Command sa radar technology. Papaano nga taong ito
mapagkakamalan ng rubber strips at tin foil bilang parte ng isang alien spaceship. Maaaring ang sagot manggagaling din sa kanyang mga salita. Keep a mouth shut. And General Ramey is the one who told the newspapers what it was and to forget about it. It was nothing more than a weather observation balloon. Of course, which we both knew differently. Sa huli, walang physical evidence ng extraterrestrial o kanilang teknolohiyang na-recover, or at least, yung alam ng publiko. Sa totoo lang, 2 archaeological digs ang ginawa sa Foster Ranch para maganap ng physical evidence at wala silang nakita. Ang napatunayan lamang ay may nag-crash sa site na kung anuman. Madaling maintindihan ng bawat panig para sa mga skeptics paanong naging posible ang kumpletong paglilinis at cover-up ng military. Para naman sa mga naniniwala, paano naging posible na consistent ang testimonies ng daan-daang witnesses hanggang sa maliliit na detalye ng isang insidenteng sinasabi ng military ay hindi nangyari. Isa lang ang sigurado. Yan ay patuloy na pagdedebatihan ng kung ano man ang nangyari noong 1947 sa Roswell, New Mexico. Pero sa ngayon, ang sagot sa tanong na yan ay mananatiling unsolved. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.